Pangulo, scam po ang kontratang ito. Sa silid pulungan ng mga direktor ng isang malaking korporasyon, ilang sandali bago ang isang pandaigdigang kasunduan na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso, hindi ang kanilang pinakamataas na tagapayo o pribadong abogado ang nakapagpatigil sa Pangulo. Isang 12 gulang na batang babae, ang anak ng janitor ng PhilAsia Holdings. Sa bersyon ng kontrata sa French, 2 beses ang halaga ng multa, samantalang sa bersyon naman ng German, 3 beses ito. Magkaibang numero para sa iisang kontrata. Dali-daling ipinatawag ng Pangulo ang mga direktor. Napabulong ang mga ito nang makita ang batang babae na nakatayo sa isang sulok. Nagiging daycare center na ba ang meeting room na ito? Ngunit nagbukas ang bibig ng batang babae. Nang sinabi niyang kaya niyang patunayan na nakakaintindi siya ng 9 na wika, mas lumakas ang tawanan. Wala ni isa sa kanila ang naniwala. Ngunit habang unti-unti niyang binubuksan ang bawat pahina ng kontrata, ang kanilang mga mukha na dating nagmamaliit ay unti-unting nanigas sa gulat. Ano kaya ang nakatago sa kontratang ito? Bago tayo magsimula sa pangunahing kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Ang bukang liwayway sa punong tanggapan ng PhilAsia Holdings ay laging nagsisimula sa pagtutulak ng cleaning cart ni Aling Elena Santos, ang janitor. 2 oras bago dumating ang mga ehekutibo, nakapaglinis na siya ng sahig, nakapagpunas ng mga salamin at nakapag-ayos ng bawat sulok ng gusali. Sa edad na 45, hindi kapani-paniwala ang bilis at katumpakan ng kanyang mga kamay. Ngayong taon ang kanyang 8 taon ng pagtatrabaho sa gusaling ito. Alam niya kung saan nag-iipon ang alikabok sa bawat palapag at sulok at kung sinong ehekutibo ang may ugaling matapon ng kape. Ang kanyang 12 taong gulang na anak na si Maya ay umuupo sa isang sulok ng lobby bago magsimula ang klase at may masigasig na isinusulat sa kanyang punong-puno ng sulat na kuwaderno. Araw-araw, nakikita ni Ginoong Manolo, ang tagapamahala ng gusali, ang eksenang ito at napabuntong hininga. Ano na naman kaya ang isinusulat ng batang iyan? Nagho-homework ba siya? Ang totoo, hindi homework ang isinusulat ni Maya. Iba't ibang salita at pangungusap sa iba't ibang wika ang mahigpit na nakahanay sa bahagyang tagilid na sulat kamay. Sa isang pahina, magkakahalo ang Ingles, French, German at Korean at sa tabi ng bawat salita ay nakasulat sa maliit na letra ang kahulugan nito sa Tagalog. Pagkatapos ng klase, nagbebenta siya ng banana Q sa mga lansangan at sa gabi, nagpapatuloy siya sa pag-aaral habang naghihintay sa lobby hanggang matapos ang trabaho ng kanyang ina. Unang nagising ang hilig ni Maya sa wika noong 7 taong gulang pa siya. Ito ay isang araw habang tinutulungan niya ang kanyang lola sa pagtitinda ng maliit na kariton ng banana Q sa isang abalang kalye. Mahiyain niyang kinausap ang isang dayuhang turista sa Ingles na narinig niya sa telebisyon. Pagkatapos, isang lalaking nakasuot ng suit na dumaan sa tabi niya ang bumulong, walang kuwenta, at umalis. Tiningnan si Maya na parang isang maruming bagay. Ito ay isang mapait na aral na nagpakita sa kanya kung paano ginagamit ng mga taong itinuturing ang kanilang sarili na nakatataas ang pagmamaliit upang gumuhit ng mga linya sa lipunan. Kinagabihan, umuwi si Maya na may hawak na malamig na barya sa kanyang maliit na kamay. Naghihintay si Aling Elena na may nakahandang adobo sa mesa. Agad niyang napansin ang hindi karaniwang katahimikan ng kanyang anak. May problema ba, anak? Wala po, mama. Ngunit nabasa ni Aling Elena ang sakit sa mga mata ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang anak. Hinuhusgahan ka man ng tao sa iyong hitsura o pinagmulan, anak, pero ikaw ang magtatakda ng iyong halaga. Sa gitna ng pagtanggi at pagmamaliit, binuo ni Maya ang kanyang hilig sa wika. Noong 8 taong gulang siya, malapit sa isang bench sa Rizal Park, nabighani siya sa hindi pamilyar na tunog ng isang mag-asawang turistang Pranses na nag-uusap at sinubukan niyang gayahin ang mga salita. Sinubukan siyang paalisin ng security guard ng parke, ngunit ibinigay ng matandang babaeng Pranses kay Maya ang isang maliit na diksyonaryong Pranses. Pinahalagahan ito ng batang babae ng higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Sa paaralan, hindi rin kinilala ang talento ni Maya. Kapag nagbabasa siya ng foreign language vocabulary book, sa oras ng pahinga, dahan-dahang lumilipat ng upuan ng mga kaklase niya at bumubulong sa likuran.
Ang weird niya. Anong gagawin mo sa pag-aaral ng foreign languages? Magtitinda ka rin naman ng banana Q habang buhay. Ngunit gabi-gabi, isinusulat ni Maya ang mga bagong salita sa kanyang luma at punit-punit na kuwaderno. Nakikinig siya sa mga pag-uusap ng mga dayuhan sa mga istasyon ng tren at dinidampot ang mga itinapon na travel brochure para matuto ng mga salita. Minsan, lakas loob siyang lumalapit sa mga turistang dayuhan at nagtatanong ng simpleng mga parirala. Isang araw, habang nagtitinda siya ng banana Q sa harap ng isang kainan sa Maynila, narinig niya ang pag-uusap ng mga Koreanong negosyante. Nakita ni Maya ang isang business card na nakalimutan sa ibabaw ng mesa. Kinagabihan, naghanap siya ng panimulang aklat sa Korean sa National Library of the Philippines. Sa simula, tiningnan siya ng librarian na may pag-aalinlangan. Ngunit nang makita ang seryosong tingin ng batang babae, ibinigay nito sa kanya ang isang introductory Korean textbook. Isang araw, nang makatagpo siya ng isang mag-asawang estudyanteng Ruso na naliligaw sa istasyon ng LRT, tinulungan sila ni Maya gamit ang kanyang tagpi-tagping Ingles at binigyan siya ng maliit na diksyonaryong Ruso. Unti-unting naging isang pandaigdigang aklatan ang kanyang maliit na silid. Bakit mo gustong matuto ng maraming wika? Tanong ni Aling Elena. Gusto ko pong makilala ako ng lahat. Nakaramdam si Aling Elena ng kirot sa puso nang makita ang determinasyon sa mukha ng kanyang anak. Isang bata na maagang nakakilala sa hirap ng mundo. Ngunit alam din niya na mayroong isang bagay sa kaluluwa ng batang ito na hindi kayang balian ng sinuman. Kaya mong maging kahit na ano. Sinusubukan tayong gawing maliit ng mundo, pero ang puso natin ay malaya. Sa ilalim ng orange na ilaw ng poste, gabi-gabi ay ginawa ni Maya ang oras na iyon na panahon para sa kanyang sarili na mag-aral. Ang diksyonaryong ibinigay sa kanya ng matandang babaeng Pranses, ang naging kanyang unang aklat-aralin. Ilang beses nang nakita ni Aling Elena ang kanyang anak na nakatulog habang nakasubsob sa kanyang lumang kuwaderno. Sa recycled na papel, nakahanay ng masikip ang iba't ibang salita sa iba't ibang wika, na may bahagyang tagilid na sulat kamay. Isang gabi, nakita niya ang kanyang anak na kinokopya sa kuwaderno ang makapal na legal na aklat tungkol sa pandaigdigang batas ng komersyo na hiniram niya sa aklatan habang salita niyang tinitingnan ang mga Chinese character na nakaimprenta sa supot ng chopsticks mula sa isang Chinese restaurant. Maya, bakit mo pinag-aaralan ang mga ganitong bagay? Sagot ni Maya habang inaantok. Mama, kapag natutunan ko ang wika ng mga taong iyon, wala na pong makakaliit sa akin. Tahimik na niyakap ni Aling Elena ang kanyang anak. Sa kanyang intuisyon, naramdaman niya ang lakas sa maliit na batang ito na hindi kayang balian ng anumang kalagayan. Sa ganoong paraan, masigasig na sinipsip ni Maya ang mga wika na parang espongha at bago pa niya namalayan, naging 12 taong gulang na siya. At sa umagang iyon, ang isang araw na dapat ay ordinaryo lamang, ay magpapabago sa lahat. Nakatoka si Aling Elena sa paglilinis ng silid pulungan ng mga direktor sa ika-32 palapag. Tuwing may mahahalagang pulong, may espesyal na paglilinis na ginagawa ng maaga sa umaga. Dapat ay naghihintay si Maya sa lobby gaya ng dati, ngunit naiiba ang sitwasyon sa araw na iyon. Mayroong fire inspection sa unang palapag ng gusali, kaya't limitado ang pagpasok sa lobby. Tumawag si Ginoong Manolo kay Aling Elena na may problemadong mukha. Aling Elena, sarado ang lobby ngayon dahil sa fire inspection. Medyo hindi maganda kung narito ang inyong anak. Nag-aalangan si Aling Elena sandali. Hindi niya maisip na dalhin ang kanyang anak sa silid pulungan ng mga direktor. Ngunit hindi rin naman niya maaaring iwan ang bata sa labas. Madaling araw pa noon at nakatakdang magsimula ang pulong sa alas 10 ng umaga. Sige po, aakyat ko na lang po siya sandali. Ibababa ko rin po siya agad pagkatapos ng paglilinis. Sumunod si Maya sa kanyang ina at tumuntong sa silid pulungan ng mga direktor sa ika-32 palapag. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang malaking conference table, ang mga silyang may leather, at ang mga naka-frame na litrato sa buong dingding. Ngunit agad siyang umupo ng tahimik sa isang sulok at binuksan ang kanyang kuwaderno. Ang hindi pagiging abala habang nagtatrabaho ang kanyang ina ay isang ugali na nakasanayan niya mula pa pagkabata. Habang nagpupuna si Aling Elena ng salamin,
napako ang tingin ni Maya sa tumpok ng mga dokumento na nakakalat sa mesa. Ito ay mga dokumentong may halong Ingles, French at German. Sa gilid ng mesa ay may nakadikit na dilaw na sticky note. Pagkakaiba sa pagsasalin, kumpirmahin agad. Hindi napigilan ni Maya ang kanyang kuryosidad. Tumayo siya at lumapit sa mesa. Hindi niya binuksan ang mga dokumento. Binasa lamang niya ang mga nakabukas na pahina. Ngunit, sa sandaling nabasa niya ang ilang linya, lumaki ang kanyang mga mata. "Mama, bakit?" Iba po ang sinasabi ng French na pangungusap at ng German na pangungusap. Hindi maintindihan ni Aling Elena ang sinasabi ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Dumating ang Pangulo na si Ricardo Cardo de la Cruz, isang oras na mas maaga sa schedule na may dalang briefcase. Marahil ay hindi siya makatulog dahil sa mahalagang kontrata. Kunot-noo ang Pangulo nang makita ang janitor at ang kanyang anak sa conference room. "Anong sitwasyon ito?" Agad na yumuko ng malalim si Aling Elena. "Pasensya na po, Pangulo. May fire inspection po sa baba kaya dinala ko lang po sandali ang aking anak dito. Agad ko po siyang ilalabas." Sa sandaling susubukan niyang hilahin ang kamay ni Maya, nang nagmamadali, nagbukas ang bibig ni Maya. "Pangulo, magkaiba po ang probisyon sa multa sa Article 7 ng French na bersyon at Article 7 ng German na bersyon ng kontratang ito." Tumigil ang Pangulo. Dahan-dahan siyang lumingon at tiningnan ang batang babae. "Ano ang sabi mo? Sa French na bersyon, nakasulat po na 2 beses ang multa, samantalang sa German na bersyon, nakasulat po na 3 beses. Magkaiba po ang numero para sa iisang kontrata." Ilang sandali namang tinitigan ng Pangulo ang batang babae. Pagkatapos, tumingin siya sa mga dokumento sa mesa. Ang mismong problema sa pagkakaiba ng pagsasalin na 2 araw ng pinagpapawisan ng kanyang mga top advisors ay nakita agad ng batang ito. Ang nakasulat sa sticky note na kumpirmahin agad ay ang mismong problemang iyon. "Nakakabasa ka ang French?" "Opo, at German din po. English, Korean, Russian, Chinese, Spanish, Arabic, at Portuguese din po." Nagulat ang mukha ng Pangulo. "Siyam na wika ang kaya mo?" "Opo. Natuto po ako sa sarili." Sumunod ang katahimikan. Sumubok na ngumisi ang Pangulo ngunit hindi niya itinuloy. Hindi kasi mukha ng sinungaling ang mga mata ng batang babae. Nag-isip siya saglit at pagkatapos ay tinawagan ang kanyang sekretarya. I-reschedule ang pulong ng mga direktor, 1 oras na mas maaga, at hayaan ang batang ito na manatili dito. Namutla ang mukha ni Aling Elena. "Pangulo, kung may nasabi po ang bata na hindi maganda, hindi yan kawalang galang. Nakita ng batang ito ang hindi nakita ng 10 eksperto ko." Idinagdag ng Pangulo habang lumalabas ng conference room. "Huwag mong paalisin ang batang ito. Gusto kong direktang kumpirmahin ito ng mga ehekutibo pagdating nila." Sa loob ng wala pang 30 minuto, sunod-sunod na dumating ang mga ehekutibo sa conference room. Walang nakakaalam kung bakit inilipat ng Pangulo ang oras ng pulong. Nang pumasok sila sa conference room, nagkaroon ng pagkalalito nang makita ang dalabang-dulamang na batang babae na nakatayo sa isang sulok. "Sino ang batang iyan?" tanong ni Vice Presidente Miguel Migs, anak po ni Aling Elena, ang janitor. Sagot ng sekretarya na si Ginoong Lopez sa mahinang boses. Humalakhak si Vice Presidente Ramirez. "Naging daycare center na ba ang conference room na ito?" Itinaas ng Pangulo ang kanyang kamay upang patahimikin sila. Mayroong isang kagiliw-giliw na natuklasan ang batang ito kaninang umaga. "Gusto kong marinig niyo mismo." Kinindatan ng Pangulo si Maya. "Kaya mo bang sabihin sa lahat ang sinabi mo sa akin kanina?" Pinigilan ni Maya ang kanyang nanginginig na mga paa at humakbang pasulong. Napalibutan siya ng matatalim na tingin ng mga ehekutibo mula sa lahat ng sulok. Ngunit tinaas niya ang kanyang ulo at malinaw na sinabi, "May nakatagong magkaibang nilalaman ang kontratang ito depende sa wika. Kaya ko pong magsalita ng 9 na wika at kaya ko pong patunayan iyan." Napuno ng tawanan ng conference room. Ito ay tawanan ng panunuya at pagmaliit. Nakatayo sa harap ng mga ehekutibo na nakasuot ng maayos na suit, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ng batang babae at nakatitig siya sa sahig. Kitang-kita ang tensyon sa buong katawan niya.
Pinaglalaruan ni Vice Presidente Ramirez ang kanyang mamahaling relo habang inulit ang sinabi ng batang babae. Kaya mong magsalita ng siyam na wika? Ang boses niya ay puno ng pagtitiyak na hindi ka pani-paniwala na ang isang batang tulad niya ay magsasabi ng ganoong pahayag. Marahang pinalo ni Direktor Bentan ang mesa gamit ang kanyang palad at sinabayan ng ngisi. Masisira ang upuan sa conference room kung dudumihan ng bata. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw sa conference room na nagpalakas sa insultong ibinigay sa batang babae. Hindi tumawa ang Pangulo, ngunit hindi rin niya ito pinigilan. Kahit na siya ang tumawag sa kanya, hindi pa rin siya sigurado kung posible nga ba ito. Sa sulok, nanatili si Aling Elena na tahimik. Ang uniforme niya bilang janitor ay basa pa sa pawis ng kanyang pagtatrabaho bago sumikat ang araw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang anak, ngunit alam niyang anumang sabihin niya ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kanyang trabaho na bumubuhay sa kanila. Saan mo natutunan ang siyam na wika na iyan? Tanong ng isang ehekutibo na nakatiklop ang braso. Tinaas ni Maya ang kanyang ulo. May takot sa kanyang mukha. Ngunit mayroong apoy sa kanyang mga mata na hindi kailanman maglalaho. Natuto po ako sa sarili. Muling nagkaroon ng tawanan. Mas malakas at walang pangingimi na ito ngayon? Self-taught? Anak ng janitor na walang diploma sa kolehiyo? Panunuya ni Vice Presidente Ramirez. Ay, akala ko sa conference room lang ng mga direktor, may seryosong usapan, may comedy show din pala. Namula ang mukha ni Maya ngunit hindi siya yumuko. Tinuruan po ako ng aking ina ng katapatan at tiyaga. Ang mga wika po ay natutunan ko sa sarili. Biglang itinaas ng Pangulo ang kanyang kamay upang humiling ng katahimikan. Agad na tumigil ang tawanan. Tiningnan niya ang tumpok ng mga dokumento sa mesa at dahan-dahang nagsalita. Kung gayon, patunayan mo. Ang kontratang ito ay isang pandaigdigang kasunduan na nakasalalay ang kinabukasan ng ating kumpanya. Ginawa ito sa maraming wika Ingles, French, German, Korean at maging Russian. Ito ay isang dokumento na mahirap intindihin maging para sa aming pinakamahuhusay na tagasalin. Kung totoo ngang kaya mong magsalita ng siyam na wika, ipaliwanag mo ito sa amin. Namutla ang mukha ni Aling Elena. Alam niyang parang bitag ang ginagawa sa kanyang anak, ngunit hindi umurong si Maya at humakbang pasulong. Susubukan ko po. Inihagis ni Vice Presidente Ramirez ang makapal na sobre ng dokumento sa mesa na may pinalaking galaw. Oh, sige, Ija, isalin mo ito kung kaya mo. Ang dokumentong inilagay sa harap ni Maya ay higit sa 50 pahina. Naglalaman ito ng mga komplikadong legal na termino sa Ingles, French at German at may mga probisyon sa Korean at mga nota sa Russian. Ito ay isang dokumento na maging ang mga pinakabihasang internasyonal na consultant ay hindi kayang lubos na maintindihan ang lahat ng salimuot nito. Kung maintindihan mo, kahit isang linya, palakpakan kita, biro ni Direktor Tan. Bilis na tumibok ang puso ni Maya, ngunit alam niya na ang sandaling ito ang magpapasya hindi lamang sa kanyang kapalaran kundi pati na rin sa kapalaran ng kanyang ina na matagal nang nagtitiis ng kahihiyan sa katahimikan. Humakbang siya pasulong ng buong desisyon at kinuha ang dokumento gamit ang matatag na kamay. Isasalin ko po, sa isang salita, bahagyang nagbago ang hangin sa silid. Umupo si Maya sa gilid ng mesa at binuksan ang unang pahina. Ang kanyang mga kamay, na may mga mantsa ng tinta mula sa pagtitinda ng banana Q sa kalye, ay bumubuo ng matinding contrast sa pino at malinaw na paglilimbag ng dokumento ng korporasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay sumusunod sa mga pahina ng may kahanga-hangang konsentrasyon. Sinimulan ni Maya na basahin ang English na teksto at agad na isinalin ito sa matatas na Tagalog. Ang mga partido ng kontrata ay nangangakong ililipat ang 30% ng karapatan sa pagmimina sa kondisyon na matapos ng kabilang partido ang paunang paghahatid sa loob ng hindi hihigit sa 30 araw. Biglang lumaki ang mga mata ni Vice Presidente Ramirez. Hindi iyan binigyang diin sa bersyon na natanggap namin. Ang partikular na kondisyong iyon ay napansin sa pinasimpleng bersyon na nagpapakita ng isang malaking kakulangan sa paunang pagsusuri. Sa unang pagkakataon, nagpakita ang Pangulo ng tunay na interes. Umusog siya pasulong, tinanggal ang kanyang salamin at dahan-dahang pinunasan ito.
Maaari mo bang ipaliwanag pa ng kaunti ang impormasyong iyan? Kung hindi matapos ng panig ng Pilipinas ang paunang paghahatid sa loob ng 30 araw, hindi lamang mawawala ang 30% ng karapatan sa pagmemina kundi magkakaroon din ng karagdagang multa. Saan nakasulat ang ganyang probisyon? Tanong ni Direktor Tan. Itinuro ni Maya ang talata na nakasulat sa French. Narito po, babasahin ko ang orihinal. Malinaw niyang binasa ang French na pangungusap at pagkatapos ay isinalin ito. Sa kaso ng pagkabigo, ang Partido B ng kontrata ay may karapatang humingi ng multa na katumbas ng 2 beses ng orihinal na napagkasunduang halaga. Nawala ang mayabang ng ngiti sa mukha ni Vice Presidente Ramirez. Nakalimutan iyan ng aming tagasalin. Hindi lang po iyan. Binuklat ni Maya ang ilang pahina at itinuro ang ibang bahagi. Sa German na bersyon, malinaw na nakasaad na ang multa ay 3 beses, hindi 2 beses. Iba po ang numero depende sa wika, kahit pareho ang impormasyon sa iisang kontrata. Hindi lamang po ito, isang simpleng pagkakamali sa pagsasalin. Ito ay sinadyang hindi pagkakapare-pareho. Bumaba ang isang mabigat na katahimikan sa conference room. Unti-unting tumigas ang mukha ng mga ehekutibo na kanina lamang ay nangungutya sa batang babae. Ang dokumentong ito ay hindi kasangkapan para sa negosasyon, mahinahon ngunit matatag na idinagdag ni Maya. Ito po ay isang bitag. Ang hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga wika ay isang mekanismo upang piliin at ilapat ang pinakamapanganib na bersyon kapag may naganap na pagtatalo. Ganap na nawala ang tawanan. Sa halip, napuno ang lugar ng isang mabigat na pakiramdam ng pagkabalisa. Nagpatuloy si Maya sa pagbuklat ng mga pahina. Malinaw niyang isinalin ang mahabang talata sa French na parang sarili niyang wika at isa-isang nabunyag ang mga nakatagong kondisyon na hindi pa nakikita. Pagdating sa ika-12 pahina, tumindi ang tensyon. Dito po, malinaw na nakasaad na kung hindi matutupad ng kumpanya ng Pilipinas ang itinakdang deadline, kailangan nitong magbayad ng multa na katumbas ng 3 beses ng halaga ng kontrata sa orihinal na namumuhunan. Ito po ang orihinal na teksto sa French. Malakas na pinalo ng Pangulo ang mesa sa galit. Ang kontratang ito, na ipinakita bilang isang pagkakataon para sa pandaigdigang paglago, ay nagtatago pala ng nakamamatay na lason na maaaring tuluyang sumira sa kumpanya. Magpatuloy ka, utos ng Pangulo sa mahinang boses. Binuksan ni Maya ang pahina sa German. Ang impormasyong ito ay tungkol sa paglilipat ng intangible assets. Gayunpaman, ang terminong ginamit sa orihinal na German na teksto ay hindi lamang simpleng paglilipat, kundi ang ganap na paglipat ng pagmamay-ari. Nangangahulugan po ito na sa sandaling lumabag tayo sa kontrata, ang lahat ng ating patent, trademark at lahat ng intellectual property ay mapupunta sa kabilang partido. Nabaluktot ang mukha ng Pangulo sa galit. Hindi ito kapantay na partnership. Malinaw itong pagkakontra. May mas malala pa po. Itinuro ni Maya ang pahina na may halong Ingles at Korean. Babasahin ko po ang bahagi sa Korean. Malinaw niyang binasa ang Korean na pangungusap at pagkatapos ay isinalin ito. Ang impormasyong ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa kabilang partido na ganap na palitan ang orihinal na pamamahala sa ilalim ng ilang kondisyon. Nagkaroon ng bulungan sa conference room. Nagkatinginan ang mga ehekutibo at ang ilan ay kinuha ang kanilang mga cellphone upang makipag-ugnayan agad sa kanilang legal team. Paano mo nalaman ang lahat ng ito ng napakabilis? Tanong ng Pangulo. Nag-isip si Maya sandali at pagkatapos ay sumagot. Ang unang aral na natutunan ko sa kalye ay makinig sa hindi sinasabi ng mga tao. Madalas, mas mahalaga ang mga bagay na iniiwasan kaysa sa mga binibigyang diin, pareho po sa kontratang ito. Ang mga nilalaman na nawawala sa English na bersyon ay buong-buong naroroon sa orihinal na teksto ng ibang mga wika. Sa unang pagkakataon, nagpakita ang Pangulo ng taos-pusong paghanga. Magpatuloy ka pa. Lumipat si Maya sa bahagi sa Russian. Ito po ay paliwanag tungkol sa force majeure clause. Babasahin ko po sa Russian. Binasa niya ang Russian na pangungusap at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalin. Sa orihinal na teksto ng Russian, ang definisyon ng force majeure ay napakakitid. Kasama lang po ang natural disasters at giyera at hindi kasama ang market fluctuations o economic difficulties.
Bakit mahalaga iyan? Tanong ng isang ehekutibo. Kung babasahin po ito kasama ng French na bersyon, makukuha po ang sagot. Sa French na bersyon, malinaw na nakasaad na ang ating kumpanya ay may ganap na pananagutan sa anumang pagkaantala. Hindi po tayo exempted kahit magkaroon ng krisis sa ekonomiya. Ginawa pong makitid ang probisyon sa force majeure at ginawa namang malawak ang probisyon sa pananagutan. Ang kontratang ito ay idinisenyo para tayo ay mabigo. Ganap na nawala ang huling bakas ng pagkamayabang sa mukha ng mga ehekutibo. Wala na ni isa sa kanila ang tumitingin kay Maya bilang isang batang kalye. Sa sandaling iyon, nakita ni Maya ang isang memo na may nakasulat na appendix sa German. Ito ay isang pangungusap na nakasulat sa maliliit na letra sa footnote, hindi sa pangunahing teksto. Binasa niya ang orihinal na German na teksto at pagkatapos ay isinalin ito ng tama. Ang nakasulat na kumpirmasyon ng mga partido ng kontrata ay ituturing na valid kahit na hindi nakapirma ang patay na pirma. Inalis ni Maya ang tingin sa dokumento at tinaas ang kanyang mukha. Walang emosyon ang kanyang boses, ngunit ang isang salitang iyon ay nagpalamig sa hangin sa silid. Ang pangungusap na ito ay nagpapahiwatig na mayroon ng nakapirma sa ibang lugar bukod sa kontratang ito. Sumunod ang katahimikan. Dahan-dahang gumalaw ang tingin ng Pangulo at tumigil sa Vice Presidente Ramirez. Vice Presidente Ramirez, alam mo ba kung ano ito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Vice Presidente Ramirez, ngunit mahusay niyang napanatili ang kanyang poker face. Ay, ngayon ko lang din nakita ang probisyong iyan. Binuklat ni Maya ang huling pahina ng kontrata. Mayroong espasyo para sa pirma ng bawat partido. Karamihan ay blanco, ngunit may isang lugar na may selyo na. Sa seksyon po ng arbiter ng panig ng Pilipinas, mayroon na pong selyo. Binasa ni Maya ang pangalan na nakaimprenta sa ilalim ng selyo, Miguel Ramirez. Agad na napatingin ang lahat sa silid kay Vice Presidente Ramirez. Dahan-dahang tumayo ang Pangulo sa kanyang upuan. Ang kanyang galaw ay may katahimikan na parang bago sumabog. Ano ito, Vice Presidente Ramirez? Ito po ay isang paunang formalidad lamang. Nag-aalangan si Vice Presidente Ramirez. Formalidad? Bumaba ang boses ng Pangulo. Sinasabi mo bang formalidad ang paglagay mo ng iyong selyo sa kontratang ito nang walang pag-apruba ng mga direktor? Sumingit si Direktor Tan. Sandali po. Vice Presidente, ayon po sa footnote ng German na bersyon, ang selyong iyan ay maaaring magkaroon ng legal na bisa, hindi po ba? Hindi makasagot si Vice Presidente Ramirez. Nagsimula nang lumabas ang butil-butil na pawis. Alam ni Maya na ang kanyang papel ay tagasalin lamang. Kaya tahimik siyang umusog pa atras, ngunit muling pinigil siya ng Pangulo. Mayroon pa ba? Kung may nakita ka pa sa dokumentong ito, sabihin mo lahat. Tumango si Maya at muling binuksan ang dokumento. Huminto ang kanyang kamay sa isang kalakip na dokumento na may halong Spanish at Arabic. Ang kalakip na ito ay isang karagdagang kasunduan tungkol sa kasalukuyang mga kondisyon ng supply. Sa orihinal na Spanish na bersyon, nakasulat na ang presyo ng supply ay itatakda sa 120% ng presyo ng merkado at sa orihinal na Arabic na bersyon, 130%. Mayroon na namang hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga wika at ang bahaging ito na nakasulat sa Portuguese, itinuro ni Maya ang huling kalakip. Ang nilalaman po nito ay ang paglilipat ng karapatan sa paggamit ng brand ng ating kumpanya sa kabilang partido nang walang bayad kapag pumasok tayo sa merkado ng South America. Sa English na version, nakasulat lang na brand cooperation, ngunit ang legal na termino sa orihinal na Portuguese na teksto ay malinaw na walang bayad. Tinakpan ng Pangulo ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Nanatili siyang ganoon sandali at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga kamay at sinabi, "Nasa lahat ng bersyon ng wika ang bitag. Meron po akong nakitang 14 na lugar na may hindi pagkakapare-pareho," sagot ni Maya. Ang lahat po ng hindi pagkakapare-pareho ay idinisenyo sa paraang magpapahirap sa panig ng Pilipinas. Anuman po ang maging huling bersyon ng wika, ang istruktura po ay ginawa para tayo ang matalo. Biglang tumayo si Vice Presidente Ramirez. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang kalmado. Ito ay interpretasyon lamang ng isang bata.
Gagamitin mo ba ang sinabi ng isang 12 taong gulang para interogahin ako sa board meeting? Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang iyong selyo doon? Malamig na tugon ng Pangulo. Namula ang mukha ni Vice Presidente Ramirez at pagkatapos ay muling namutla. Ilang sandali siyang nanatili na tahimik at pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita sa ibang tono. Sumuko siya sa pagtatanggol at umatake. Sige, nakuha niyo na. Opo. Nakipag-ugnayan ako sa kanila ng maaga. Ngunit mayroon din dapat malaman ng Pangulo. Mayroong pait na nararamdaman sa kanyang boses. Kung tatanggihan natin ang kontratang ito, mawawalan tayo ng lahat ng pangunahing kliyente sa loob ng 3 buwan. Kumikilos na sila. Kinukuha nila ang 5 top engineers ng ating kumpanya at kinokopya ang ating pangunahing proseso ng pagmamanupaktura. Si Ginoong De La Cruz at Ginoong Morales ba? Namutla ang mukha ng Pangulo. Nagsumite po sila ng resignation letter. 3 linggo na ang nakakaraan. Ngayon, nasa Shanghai sila dala ang teknolohiya ng ating kumpanya. Tiningnan ni Vice Presidente Ramirez ang mga ehekutibo at nagpatuloy, naiintindihan niyo ba kung bakit ako nakipagtulungan sa kanila? Hindi kayang lagpasan ng kumpanyang ito ang susunod na yugto nang walang internasyonal na suporta. Sinubukan kong iligtas ang kumpanya. Iligtas ang kumpanya? Mahigpit na kinuyom ni Direktor Tan ang kanyang kamao. Hindi ba't sinubukan mong ibigay ang buong kumpanya? Pangulo, habang hinahabol niyo ang inyong mga ideal, ako po ang tumitingin sa sitwasyon sa lupa, sumagot si Vice Presidente Ramirez. Naging magulo ang conference room. Nagsimula ng magtaasan ng boses ang mga ehekutibo. Naghahalo ang takot at galit. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nagsalita si Maya. Mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw ito na parang tunog ng barya na bumubutas sa ingay. Mayroon pong isang mahalagang punto sa sinabi ni Vice Presidente. Napatingin ang lahat sa batang babae. Ang sinabi niyo po ngayon ang pagkuha ng engineers at pagkopya ng teknolohiya, ang mga bagay na ito ay hindi po nakasulat sa kontratang ito. Ibig sabihin po, ito ay hiwalay na nangyari at nangangahulugan po iyon na mayroon ng nangyayaring technology leakage independent sa kontratang ito. Naging tahimik ang silid. Nagpatuloy si Maya, kahit tanggapin po natin ang kontratang ito, hindi po titigil ang technology leakage. Sa halip, dahil po sa provision ng paglipat ng intellectual property sa kontrata, magiging legal po na makuha nila ang lahat. Mukha pong problema kung tanggihan o tanggapin ang kontrata, ngunit mayroon pa po talagang 100. Ano iyon? Tanong ng Pangulo. Ang kontratang ito mismo ang kanilang kahinaan, ang pagpapadala nila ng isang mapanlinlang na kontrata na puno ng bitag at sinadyang hindi pagkakapare-pareho ang kanilang nakamamatay na pagkakamali. Kung gagamitin po natin ito ng tama, kaya nating baliktarin ang sitwasyon. Tumigil si Maya doon. Alam niyang 12 taong gulang pa lang siya at alam din niyang hindi niya sakop ang mga legal na desisyon. Ngunit hindi po ito ang dapat kong desisyonan. Isinalin ko lang po, ang susunod na desisyon ay dapat na gawin ng Pangulo at ng mga legal na eksperto. Matagal na tinitigan ng Pangulo ang batang babae. At tahimik siyang tumango. Ipatawag agad ang legal team. Ibigay sa kanila ang lahat ng isinalin ni Maya at tapusin ang buong pagsusuri ngayong gabi. At Vice Presidente Ramirez, hinarap niya si Ramirez. Mula ngayon, suspendido ka sa iyong pagiging direktor. Huwag kang aalis sa gusaling ito hanggat hindi dumarating ang aking abogado. Hindi na makapagprotesta si Vice Presidente Ramirez. Nanatili siyang nakaupo na nakayuko ang balikat. Tinawagan ng Pangulo ang kanyang sekretarya at nagbigay ng panuto. Ayusin ang mga natuklasan ni Maya ngayon at ipaalam sa legal team. Pagkatapos, bigyan ng tahimik na silid ang batang ito para maisalin niya ang lahat ng natitirang pahina. Pangulo, mahiyain na sabi ni Maya, kailangan ko po kasing pumasok sa eskwelahan. Bahagyang gumaan ang tensyon sa conference room. Sa unang pagkakataon, lumuwag ang labi ng Pangulo. Ako na ang kakausap sa eskwelahan. Maaari mo bang tulungan kami ngayon lang? Sinimulan ni Maya na isalin ang natitirang mga dokumento sa silid na inihanda ng legal team. Sa simula, medyo nag-aalangan si attorney Maris Salim, ang ulo ng legal department, na kailangan niyang makipagtulungan sa isang 12 taong gulang na batang babae.
Siya talaga ang nag-translate? Bulong niya sa sekretarya. Makikita niyo po kapag nakita niyo sa sarili niyo. Habang pinapanood ni Attorney Lim, binasa ni Maya ang orihinal na German na teksto at isinalin ito sa Tagalog. Sinubukan ni Attorney Lim na kumpirmahin gamit ang kanyang sariling kaalaman sa German. Perpekto ito. Nakuha niya ng tama maging ang mga nuance ng legal na termino. Tunay ang batang ito, bulong ni Attorney Lim. Sa pagitan ng trabaho, bumili si Attorney Lim ng onigiri sa convenience store at tahimik na inilagay sa harap ni Maya. Nang bahagyang yumuko si Maya at nagsabing, "Salamat po," napahanga si Attorney Lim sa paggalang at lakas ng batang babae. 5 oras ang inabot ng trabaho. Ang paraan ay isinalin ni Maya ang bawat bersyon ng wika at kinumpirma ng legal team ang nilalaman nito at sinuri ang legal na implikasyon. Lubos na limitado sa pagsasalin ang papel ni Maya, ngunit kung wala ang kanyang pagsasalin, hindi sana naiintindihan ng legal team ang tunay na kahulugan ng dokumento. Nang matapos ang trabaho, hawak ni Attorney Lim ang 23 pahinang ulat ng pagsusuri. Pangulo, sa buod po, iniulat ni Attorney Lim sa Pangulo. Ang kontratang ito ay sistematikong pinasukan ng hindi pagkakapare-pareho sa lahat ng bersyon ng wika. Sa legal na pagsusuri ng 14 na lugar ng hindi pagkakapare-pareho na natuklasan ni Maya, natukoy na lumalabag ang kontratang ito sa ilang punto ng Philippine Commercial Code at Anti-Competition Law. Bukod pa rito, ang selyo ni Vice Presidente Ramirez ay ginawa ng walang pagpapasya ng Board of Directors kaya't wala itong legal na bisa. Tanong ng Pangulo, "Maaari ba nating baliktarin ang kontratang ito?" Opo. Posible po. Ang ebidensya na sinadya ng kabilang panig na gumawa ng mapanlinlang na kontrata ay kasama mismo sa dokumento. Kung ilalabas po natin ito sa publiko, maaari po nating bigyan ng malaking pinsala ang kanilang internasyonal na kredibilidad. Tinitigan ng Pangulo ang labas ng bintana at nagpasya. Bukas, pagdating nila para sa huling pirma, tayo ang unang sasalang. Kinabukasan ng umaga, maingat na inihanda ang silid pulungan ng mga direktor para sa isang mapagpasyang pulong. 3 kinatawan ng dayuhan ang pumasok na may daladalang briefcase, mayabang at tiwala sa sarili. Sila ay sina Jean-Luc, isang Pranses na nakasuot ng perpektong suit, si Hans, isang Aleman na may seryosong ekspresyon, at si Emily, isang British na may kalkuladong ngiti. Hindi nila inaasahan ang presensya ni Maya. Nakaupo ng maayos ang 12 taong gulang na batang babae sa isang sulok ng conference table at sa tabi niya ay si Attorney Marisa Lim. "Sino ang batang ito?" tanong ni Emily na may pagmaliit. "Siya po ang aming interpreter," walang emosyong sagot ng Pangulo. Nagkatinginan ang tatlo ngunit hindi nila ito binigyan ng malaking pansin. Para sa kanila, ang isang 12 taong gulang na interpreter ay isang biro lamang. Nagsimula si Jean-Luc sa isang mabilis at tiwala sa sarili na presentasyon sa kanyang sariling wika. Masigasig niyang ipinaliwanag kung gaano kapaki-pakinabang ang partnership sa PhilAsia Holdings para sa magkabilang panig at kung gaano kalaki ang potensyal ng European market. Mahina siyang pinigil ni Maya. Sa perpektong French, sinabi niya, "Pasensya na po, Monsieur. Paano po magsasama ang inyong sinabing mutually beneficial partnership at ang probisyon sa multa sa Article 7 ng French na bersyon ng kontrata?" Nanatili ang bibig ni Jean-Luc na nakabukas. Ang French na pagbigkas ng batang babae ay walang kapintasan at ang nilalaman ng tanong ay mas nakakagulat. Nawalan siya ng salita sandali at nag-alangan siyang sumagot. Ito po ay isang karaniwang legal na proteksyon. Sa French na bersyon, 2 beses, sa German na bersyon, 3 beses, mahinahon na, sabi ni Maya. Pamantayang proteksyon po ba ang magkaibang numero para sa iisang probisyon sa iisang kontrata? Naging tahimik ang conference room. Sumingit si Hans sa isang authoritative na German. Ipinaliwanag niya na ito ay isang maliit na pagkakaiba lamang sa pagsasalin na aayusin sa huling pirma. Hinintay ni Maya na matapos siyang magsalita at pagkatapos ay kalmado siyang sumagot sa German. "Sinabi niyo po na may pagkakaiba sa pagsasalin, ngunit ang terminong ginamit sa probisyon ng intellectual property sa German na bersyon ay nangangahulugan ng ganap na paglilipat. Kung ito ay simpleng pagkakaiba lamang sa pagsasalin, bakit ginamit ang mas mahinang termino sa ibang bersyon ng wika?"
Tumigas ang ekspresyon ni Hans. At ang pangungusap na ito sa footnote ng appendix, binuksan ni Maya ang nauugnay na pahina. Ang nakasulat na kumpirmasyon ay ituturing na valid, kahit na hindi nakapirma sa patay na pirma. Bakit po inilagay ang impormasyong ito sa footnote at hindi sa pangunahing teksto? Hindi makasagot si Hans, dahil walang inaasahan na sinuman ang magbabasa ng footnote na iyon. Mayabang na sinabi ni Emily, "Isa ka lang bata. Ano ang alam mo tungkol sa pandaigdigang kontrata?" Malinaw na sumagot si Maya sa Ingles. "Hindi po ako legal na eksperto, ngunit kaya ko pong magbasa ng siyam na wika at alam ko pong magkaiba ang sinasabi ng iisang dokumento. Depende sa wika, ang legal na pagpapasya po ay gagawin ng aming legal team, ngunit hayaan po akong magpaliwanag." Tumayo si Attorney Lim sa kanyang upuan. Kanyang turno na. Batay po sa pagsasalin ni Maya, sinuri ng aming legal team ang buong dokumento magdamag. Inilagay niya ang 23 pahinang ulat sa mesa. May kabuuang 14 na sinadyang hindi pagkakapare-pareho ang natuklasan sa lahat ng bersyon ng wika. Ang lahat po ng hindi pagkakapare-pareho ay idinisenyo sa paraang magpapahirap sa panig ng Pilipinas. Nawala ang ngiti ni Emily. Nagpatuloy si Attorney Lim. Ang kontratang ito ay lumalabag sa Article 498 ng Philippine Commercial Code at nakasalungat din sa hindi patas na kalakalan ng anti-competition law. Bukod pa rito, ang pagpasok ng sinadyang hindi pagkakapare-pareho ay kinategorya bilang mapanlinlang na gawain sa ilalim ng internasyonal na komersyal na arbitrasyon. Iyon po ay inyong interpretasyon lamang, sumagot si Emily, ngunit nawala na ang tiwala sa kanyang boses. Hindi po ito interpretasyon. Kinuha ni Attorney Lim ang ikalawang folder. Ito po ang record ng mga email na ipinagpalit sa pagitan ni Vice Presidente Ramirez at ng inyong kumpanya. Sa resulta ng agarang pagsusuri ng IT security team sa server ng kumpanya sa utos ng Pangulo, na-recover ang mga na-delete na email. Malinaw pong nakatala ang nilalaman na pinagkasunduan ng dalawang panig ng maaga tungkol sa sinadyang pagpasok ng hindi pagkakapare-pareho. Nawalan ng kulay ang mukha ng tatlong kinatawan. Ganap na sorpresa para sa kanila ang pag-iral ng mga email. Mabilis na bumulong si John Locke sa French, agad na isinalin ni Maya sa Tagalog. Paano aayusin ang sitwasyong ito? Kailangan nating tawagan ang abogado. Namula ang mukha ni John Locke. Sa sandaling iyon, napansin niya sa unang pagkakataon na maging ang kanilang sariling pag-uusap ay isinasalin. Dahan-dahang tumayo ang Pangulo. Dito na po nagtatapos ang negosasyon. Maghintay po kayo, itinaas ni Emily ang kanyang dalawang kamay. Makakasira lang po ito sa magkabilang panig. Maaari po nating makita ang iba pang punto. Sinubukan niyo po kaming lunukin ng buo. Mahina ngunit matatag ang boses ng Pangulo. Hindi po iyan matatawag na kompromiso. Tinapos ni Attorney Lim. Kami po ay handa nang isumite ang kontratang ito at ang mga kaugnay na email sa International Commercial Arbitration. Bukod pa rito, gagawa po kami ng hiwalay na legal na hakbang tungkol sa iligal na pagkuha ng inyong kumpanya sa mga pangunahing empleyado ng aming kumpanya. Siyempre, kung hindi niyo po gusto ang lahat ng prosesong ito, mayroon po kaming ibang paraan. Naging tahimik ang silid. Nagkatinginan ang tatlong kinatawan. Mukha silang nakapag-realize na ang bitag na ginawa nila ay sumasakal sa kanilang sariling leeg. Sa unang pagkakataon, binitiwan ni Hans ang kanyang depensibong posisyon. Ano po ang gusto nyo? Isang bagong kontrata sa patas na kondisyon, sagot ng Pangulo. Ang aming legal team ay naghanda ng draft. Isang wika, isang pamantayan, transparent na kondisyon. Ito po ang simula ng tunay na partnership. Sumunod ang mahabang katahimikan. Nagbuntong hininga si Emily at tumango. Pag-aaralan po namin. Bago umalis, lumingon si Emily kay Maya. Sa unang pagkakataon, taos puso ang kanyang tingin. Ang galing-galing mo, Ija. Sana mas maaga ko iyon napansin. Inabot niya kay Maya ang kanyang business card. Sana magkita pa tayo ulit. Maingat na kinuha ni Maya ang business card gamit ang dalawang kamay. Ito ay paggalang na natutunan niya mula sa pakikipag-usap sa mga dayuhan sa kalye. Pag-alis ng mga dayuhan, sumunod ang mahabang katahimikan sa mga naiwan sa conference room. Tumayo ang Pangulo sa kanyang upuan at lumakad patungo sa bintana,
Ang skyline ng Maynila ay nagniningning sa sikat ng araw sa hapon. Mga kasamahan, kailangan kong umamin ng isang bagay. Napatingin ang lahat sa Pangulo. Ngayon, hindi ako o ang legal team ang nagligtas sa kumpanyang ito. Siyempre, hindi ito magiging posible kung hindi nagtrabaho ang team ni Attorney Lim Magdamag, ngunit ang lahat ay nagsimula sa batang ito. Lumingon ang Pangulo at tiningnan si Maya. Mayroong panginginig sa kanyang boses na hindi pa naririnig ng sinuman. Kaninang umaga, habang pinauupo ko ang batang ito sa silid na ito, kalahati ng puso ko ay nagdududa pa rin. Sa totoo lang, naisip ko na imposibleng makita ng isang batang kalye ang hindi ko nakita at ganap akong nagkamali. Lumapit ang Pangulo kay Maya at yumuko siya ng malalim para makapantay ang taas ng mata ng batang babae. Ang lahat ng nasa silid ay huminga ng malalim sa nakita nilang pinuno ng malaking grupong ito na nagpapakita ng paggalang sa isang 12 taong gulang na bata. Maya, nagpapasalamat kami sa lahat ng itinuro mo sa aming lahat, sa iyong tapang, sa iyong kakayahan, at higit sa lahat, sa iyong katapatan, na mula ang mukha ni Maya at yumuko. Sinabi ko lang po ang nabasa ko. Ang lang na yon ang nagpigil ng daan-daang bilyong piso na pinsala, sabi ng Pangulo. Tumayo ang Pangulo at lumapit kay Aling Elena. Marangal niyang sinabi sa kanya na kanina pa pinipigilan ang luha sa isang sulok. Aling Elena, taos-puso po akong nagpapasalamat sa pagpapalaki niyo sa isang anak na tulad niya. Sa wakas, pumatak ang luha sa mga mata ni Aling Elena. Tinuruan ko lang po siya na hindi dapat manahimik kung alam mong tama. Iyan ang pinakamahirap at pinakamahalagang aral. Isang aral din na matagal ko nang nakalimutan. Tiningnan ng Pangulo ang lahat ng nasa silid. Ngayon, nalampasan natin ang isang krisis. Ngunit ang krisis na ito ay hindi lamang nagmula sa labas. Ito ay lumago sa loob natin, sa mga lugar na ayaw nating tingnan. Mula ngayon, makikinig ako sa lahat ng boses. Saan man ito magmula, kanino man ito magmula. Isang buwan ang lumipas. Isang bagong pulong ang naganap sa punong tanggapan ng PhilAsia Holdings. Ang mga kinatawan ng dayuhan ay bumalik na may ganap na naiibang saloobin. Wala na ang kanilang kayabangan at pagmamaliit. Ang bagong kontrata ay ginawa sa iisang wika, Ingles, at isang transparent na dokumento na pinagkasunduan ng legal team ng magkabilang panig sa bawat linya. Nakaupo si Maya sa isang sulok ng conference table. Wala siyang opisyal na titulo. Hindi naman maaaring bigyan ng titulo ang isang 12 taong gulang, ngunit nagbigay ang Pangulo ng isang espesyal na pangako kay Maya. Ang pondo ng edukasyon ng PhilAsia Holdings ay gagamitin para makapag-aral siya hanggat gusto niya at sa tuwing may pagsusuri ng internasyonal na kontrata, aasa sila sa kakayahan sa wika ni Maya. Hindi na naglilinis ng sahig si Aling Elena sa bukang liwayway. Inilipat siya ng Pangulo sa isang clerical position sa International Operations Department. Hindi man ito isang marangyang titulo, ngunit ang kanyang mga hakbang sa pagpasok sa trabaho, nakasuot ng maayos na office attire sa halip na uniforme ng janitor, ay ganap na naiiba sa dati. Pagkatapos ng pulong, tumayo ang Pangulo kasama si Maya sa bintana ng opisina. Ang skyline ng Maynila sa gabi ay napipintahan ng kulay orange. Paano mo nararamdaman ang lahat ng pagbabagong ito? Sa totoo lang, nakakapanibago pa rin po, sagot ni Maya. Isang buwan pa lang po ang nakalipas, sumusulat po ako ng mga salita sa kuwaderno sa lobby tapos ngayon nakatayo po ako dito. Ano sa tingin mo ang nagdala sa iyo dito? Nag-isip si Maya sandali. Sa simula po, naiinis ako. Naiinis po ako na lahat sila ay minamaliit kami ng mama ko, kaya sinimulan ko po ito na may kagustuhang hindi na kami mamaliitin ng sinuman. Ngayon po, medyo iba na po. May natuklasan po ako habang nag-aaral ng mga wika. Sa huli, pare-pareho lang po ang sinasabi ng mga tao. Ano man po ang wikang ginagamit nila, pare-pareho lang po ang takot, pagnanais at pag-asa. Nang malaman ko po iyon, mas lumaki po ang kagustuhan kong intindihin kaysa sa inis. Tinitigan ng Pangulo ang gilid ng mukha ng batang babae at tumango. Tama ka, ilang dekada na ako sa mundong ito at hindi ko iyon alam. Kinagabihan, nakaupo sina Maya at Aling Elena sa kanilang bagong lipat na maliit na apartment. Ito ay nasa isang tahimik na subdivision sa Quezon City.
Hindi man ito isang marangyang lugar, ngunit mas maganda ito kaysa sa kanilang dating lumang apartment sa isang abalang lugar, humahangin mula sa bintana at sa isang dingding. Nakahanay ng maayos ang mga lumang kuwaderno ni Maya. Naghahanda ng pagkain si Aling Elena sa kusina, ngunit napatingin siya sa labas ng bintana at lumuha. Bakit po kayo umiiyak, Mama? Masaya ako, anak. Proud ako sa iyo. Sinabi ko lang po ang natutunan ko. Walang po iyan kumpara sa pagod niyo po na gumising ng maaga at magtrabaho, Mama. Umiling si Aling Elena. Hindi, anak. Ang ginawa mo ay hindi lang pagsasalin. Ipinakita mo sa lahat ng matatanda sa silid na iyon kung ano ang tunay na mahalaga, hindi pera o posisyon, kundi ang tapang na sabihin ang totoo ng may katapatan. Tinitigan ni Maya ang labas ng bintana. Kumikinang ang tanawin ng Maynila sa gabi. Isang buwan pa lang ang nakalipas, nakatayo siya sa kariton ng Banana Q sa kalye. Sa ilalim ng poste ng ilaw, isinusulat niya ang mga salita sa ibang wika sa kanyang luma at punit-punit na kuwaderno at nakikinig sa pag-uusap ng mga dayuhan sa istasyon ng tren at ginagaya ang kanilang pagbigkas. Mayroon siyang gustong sabihin sa kanyang dating sarili. Hindi na sayang ang bawat salita na isinulat mo. Binuksan ni Maya ang kanyang lumang kuwaderno sa mesa. Sa unang pahina, nakasulat sa bahagyang tagilid na letra ang unang French na pangungusap na natuklasan niya sa diksyonaryong ibinigay sa kanya ng matandang Pranses noong 8 taong gulang siya. Ang mga salita ay maaaring magbukas ng lahat ng pinto. Isinara niya ang kuwaderno at tiningnan ang kanyang ina. Mama, mag-aaral po ulit ako bukas. Ano na naman ang gusto mong matutunan? Ang ika-10 wika. Tumawa si Aling Elena at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Sige anak, hanggat gusto mo. Humaba ang gabi sa Maynila, ngunit hindi nawala ang ilaw sa maliit na apartment. Hindi pa rin magiging madali ang mundo para sa mag-ina. Ngunit alam na nila ngayon na kung may tapang na sabihin ang totoo at kakayahang suportahan ito, walang pinto ang mananatiling nakasarado magpakailanman. At sa umagang kinabukasan, mayroong isang batang babae na nakaupo sa isang sulok ng lobby ng PhilAsia Holdings. Ngunit ngayon, hindi na isang luma at punit-punit na kuwaderno ang binubuksan niya, kundi isang bagong kuwaderno habang sinisimulan niya ang unang pahina ng ika-10 wika. Ang mga salitang nakasulat sa bahagyang tagilid na sulat kamay ni Maya sa kanyang luma at punit-punit na kuwaderno ay hindi kinilala ng sinuman. Sa eskwelahan, naging sanhi ito ng panunukso. Sa kalye, hindi siya pinansin at maging sa silid pulungan ng mga direktor, pinagtawanan lang siya sa simula. Ngunit walang ni isa sa mga salitang iyon ang nasayang. Ang oras na mag-isa siyang nag-aaral sa ilalim ng poste ng ilaw, ang oras na isa-isa niyang dinampot ang mga salita mula sa mga itinapon na travel brochure. Ang sandali na nanginginig ang kanyang boses, habang kinakausap ang mga dayuhan, ang lahat ng oras na iyon na hindi napansin ng sinuman ay naipon at sa huli, naging lakas upang makita ang bitag na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Madalas na hinuhusgahan ng mundo ang halaga ng isang tao batay sa pinagmulan o kalagayan. Walang sino man ang umasa na makakapagsalita ng 9 na wika ang isang batang nagtitinda ng Banana Q. Ngunit hindi tinanggap ni Maya ang mga limitasyon na itinakda ng iba. Sa halip na ibuhos ang kanyang galit sa mundong nangungutya sa kanya, tahimik at isa-isa niyang binuo ang kanyang sariling armas. At laging mayroong isang tao sa tabi niya. Ang kanyang ina, na gabi-gabi ay gumigising ng maaga at nagtutulak ng vacuum cleaner na patuloy na nagprotekta sa kinabukasan ng kanyang anak. Wala siyang naituro na marangya, ngunit naituro niya ang pinakamahalaga na hindi dapat manahimik kung alam mong tama. Iyon ang simula ng lahat. Sa mismong sandaling ito, mayroong marahil isang tao na nagsisikap ng hindi napapansin ng sinuman. Ang oras na iyon ay hinding-hindi masasayang. Kung mayroon mang nakatapos manood hanggang sa dulo, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel. Ikagagalak po namin kung mag-iiwan kayo ng isang komento na napanood ko na. Salamat po.